Mga kabunyog, bigyan natin ng komentaryo itong lumalabas na parang ah, mga mangyayari. ha? Posible na tatlong tulfo daw ang mauupo sa Senado. Saan galing itong balitang ito? Kasi mga kabunyog, may mga survey na ginagawa na pumapasok sa 12 na posible daw manalong mga senador sa eleksyon sa 2025, itong si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo. Yang nakikita nyo dyan sa litrato, yan sa picture, yan yung apat na lalaking Tulfo. Kasi may babae pa yan, yung si Wanda Tio Tulfo. Wanda Tulfo Tio pala. Yung naging DOT, Department of Tourism Secretary, nung panahon ni Duterte, na na-involve sa korupsyon, na ang mismong nasangkutan ng korupsyon ay ang kapatid niya rin mismo, yung nasa kanan, si Ben Tulfo, yung bitag. Yung mga Tulfo na yan, talagang na-involve na yan sa mga kontrobersya. So ngayon mga kabunyog, sa survey di umano, lumalabas na dalawa sa magkapatid na Tulfo, itong sila Ben Tulfo, yung nasa pinakakanan, at itong si Erwin Tulfo, yung nasa pinakakaliwa, ang pumapasok di umano sa survey. Nangunguna pa nga itong si Erwin Tulfo. Minsan daw nagpapalitan sa unang pwesto sa survey itong si Erwin Tulfo at si Duterte, si Digong. Itong si Ben Tulfo ay pumapasok sa 12. Sa 12. Kung yung 10 posibleng lumabas na senador sa 2025, itong si Ben Tulfo. Kung lalabas yung dalawa na yan na senador, itong si Erwin Tulfo at Ben Tulfo, ay nakaupo na ngayon si Rapi Tulfo, ano palang mangyayari sa Senado? 3 Tulfo ang uupo sa Senado. Ano na bang nangyayari sa bansa nating ito? O di isama nyo na yung Muntulfo. Yang nasa ikalawa mula sa kaliwa, yan si Muntulfo. Kumpletuhin nyo na. Gawin nyo ng 4. Total, nagkakabastusan na rin lang tayo. Parang wala na tayong delikadesa . Ano bang gusto nating mangyari sa bansa natin? Tingnan nyo, tama itong reaksyon ni Kabunyog Ruel Ricera. Wala na talaga ang Pilipinas, wala nang pag-asa. Alam nyo mga Kabunyog, sasabihin na naman sa atin yan, demokrasya naman tayo . Paano kung ginusto yan ng tao na makapasok yung 3 Tulfo? Paano kung gusto naman ng tao? Yun na nga. Itong sabi ni Justice Salve, 3 Tulfo, 2 Cayetano, 2 Estrada, hindi pa yan. Posible daw na yung anak ni Villar, si Camille Villar, ay pumalit sa ina. Kasi yung ina, si Cynthia Villar, hindi na pwedeng magre-eleksyon. Nakadalawang termino na magkasunod, so bawal na yan sa konstitusyon. Pero nandun pa si Mark Villar. Kaya ang posible daw na mangyari, tatbo daw yung Camille Villar. Ay matindi. Kabunyog. Yan. Ganitong mga ay di kumpletuhin nyo na nga. Idagdag nyo na si Wanda Tio Tulfo, idagdag nyo na si Mun Tulfo, yun. At sabihin nyo na lang, ay yan naman ang ginusto ng tao . Pero kung tayo ay nag-iisip na matino, halimbawa itong mga Tulfo, kung nagtiisip sila ng matino, delikadesa, iisipin ba nila na tatakbo yung magkapatid na yan na Erwin Tulfo at Ben Tulfo? Di ba iisipin nila, wag na, hermano or kapatid, bro, brother, wag ka nang tumakbo kasi nakakahiya naman. Kung sakali, 3 na tayo dyan na Tulfo. Di ba ganon? Ganon dapat . Alam nyo dito sa amin sa Naga City, hindi naman sa pagmamalaki. Hindi naman sa pagmamalaki, nang buhay pa si Jesse Robredo, yung namatay na sekretary ng DILG. Ang policy no ni Mayor Robredo, ni Jesse Robredo yung asawa ni Lenny. Ang policy no ni Jesse, walang 2 Robredong sasabay na hahawak ng pwesto. Kaya nung naging mayor yun si Jesse Robredo, kahit si Lenny Robredo hindi pumapasok sa politika. Pumasok lang sa politika si Lenny Robredo noong 2013. Nang mamatay si Jesse Robredo, 2012 yata namatay si Jesse Robredo.
Saka lang pumasok sa politika si Leni Robredo, 2013. Kasi nga, ang policy ni Jesse Robredo, ha, ayaw niya na may dalawang Robredong tumatakbo ng magkasabay. Anong posisyon man yan? Sabi niya, tama na ang isang Robredo sa isang panahon. Yan yung paninindigan nila Robredo pagdating sa anti-political dynasty. Ha? Kaya makita nyo, si Leni Robredo, napasok lang yan sa politika dito sa Bicol, sa Naga City, sa Camarines Sur, 2013. Nung namatay si Jesse Robredo, nang bumagsak ang kanyang eroplanong sinasakyan, at naisipan na ngayon ng mga supporters din nila dito sa Naga, kumbinsihin ang asawa ni Jesse Robredo na pumasok sa politika. Ayaw pa nga ni Leni Robredo kasi ayaw niya talaga ng politika. Pero tumakbo siya dahil gusto niyang buhayin ang legacy ng Robredo. Nung patay na si Jesse Robredo. At nang nakaupo na si Leni Robredo, naging vice president na siya, ang gusto na naman ng mga supporters niya, yung anak nilang panganay na si Aika ay gawing mayor ng Naga. Ha? Kasi kung sa mga trapo, ganun yan eh. Naging vice president na yung ina para may maiwan na kaangkan, kapamilya sa lokal, gagawing mayor. O ganyan sa ano eh, ganyan yung iba eh. Oh. Pero dito sa Naga City, hindi ganun. Ang mga Robredo, sabi ni Leni Robredo, wag nyo nang kumbinsihin ang anak ko, pakiusap. Ang sabi ng asawa niya na si Jesse Robredo, hindi pwedeng sabay ang dalawang Robredo na umuupo sa pwesto. Anti-political dynasty po yan. Kaya si Aika Robredo, magaling yan, panganay nilang anak na babae, kinukumbinsing mag-mayor sa Naga. Habang vice president naman si Leni Robredo noon. Hindi. Hindi. Kahit nga ngayon, kinukumbinsi pa rin si Aika Robredo na mag-mayor ng Naga, hindi pa rin pumapayag si Leni Robredo. Kasi hanggat nandyan siya sa politika, ayaw niya na dalawa sila. Ito, matindi to. Nakakasuklam mga kabunyog. May delikadesa pa ba sila? Imagine niyo yun. Narinig ko yung sinabi ni Bentolpo. Sabi ni Bentolpo, kung ako ang nasa pwesto niyan, ibig sabihin tinutukoy niya si Rapi Tulfo. May isang video na si Rapi Tulfo, kinukomentaryuhan niya si Galvez doon sa rebel returnees na may corruption daw. Sabi ni Bentolpo, kung siya daw ang nasa posisyon ng kanyang kapatid, hindi ganun ang gagawin niya. Mali daw 'yon. So imagine niyo na 'yan, Alam nyo, itong si Bentolpo, ang mga style nito ngayon, kunwari, binabanatan niya ang kapatid niyang si Rapi Tulfo. Ang gusto niyang ipakita diyan na parang kaming magkakapatid, kahit naman kami mai-elect sa Senado, kaming tatlo, hindi naman magkakapareho ang paninindigan namin. Yun. Wala, ano naman kami, independent kami sa isa't isa. Grabe alam nyo mga kabunyog, ito rin kasi refleksyon na rin ito na ang tao naghahanap talaga ng kapalit, ng alternatibo. Ayaw na nila sa Duterte, ayaw din nila sa Marcos. Ngayon, ang naiisip nila, itong Tulfo eh. Parang itong Tulfo, ito yung nakikita nila, ayaw natin sa Duterte kasi mamamatay tao. Ayaw natin sa Marcos kasi mga kurap. Mga Romualdez, kurap. So, ito yung naiisip nila na posibleng gawin. Tulpo sila. Mga kabunyog, nakakalungkot ang ganitong nangyayari sa Pilipinas. Kaya minsan pag iniisip mo yan, may pag-asa pa ba ang bansa natin? Tapos, imagine niyo tatakbo po si Willie Rebillame. Tatakbo si Willie Rebillame. At kung manalo yan, magre-re-eleksyon si Bong Revilla. Magre-re-eleksyon si Lito Lapid. Imagine niyo kung yan ang manalo sa 2025, Lito Lapid, Bong Revilla, Willie Rebillame, dalawang Tulfo, Erwin Tulfo at Bin Tulfo. Imagine niyo na ngayon ang bansa natin. Wala nga eh. Ganyan sa Pilipinas eh. Ay, grabe mga kabunyog. Kaya, bagamat sinasabi ng marami, tulad nito ni Berinya Gumabon, yan ang gusto ng Pilipino eh. Anong magagawa natin? Pero wag na. Grabe na mga kabunyog.
ano nang nangyayari sa bansa natin. Mag-isip-isip naman tayo. Mag-isip-isip naman tayo. Ito namang mga taong ito, sinasamantala naman nila ang kahinaan ng mamamayang Pilipino. Porke sikat sila, porke kilala sila, porke alam nila na pag tumakbo sila ang mga tao kung sino ang sikat. Tulad ng Rebillame, tulad ng Tulpo, tulad ng Lito Lapid, sasamantalahin naman nila. Ang malungkot dyan, hindi man lang nila inisip, mayroon na silang kapatid na nandyan nakaupo. Hindi lang isa ang planong dumagdag. Itong ang Erwin Tulfo, dadagdag dalawa. Bintulfo at Erwin Tulfo. Grabe. Pero pwede naman yung kontrolin nila Tulfo eh. Sila na mismo yung mag-self-restrict. Nakuha nyo? Nasa tao nga yan. Kung ipapaubaya mo sa tao, posible talagang manalo sila. Pero kung may delikadesa kayo, kayo na ang mag-self-restrict. Oh, yun yung termino ko ha. Self-restrict. Ibig sabihin, kung kayo ay matino, alam nyong mali yan, na tatlo na kayong nakaupo, na Tulfo, kayo na mismo ang magsi-self-restrict. Iwan ko kung naintindihan ninyo ang self-restrict. Yung mga nanonood sa atin na makatulpo. Gusto nyo bang i-Tagalog ko pa? Ano ang ibig sabihin ng self-restrict? Di ba? Dahil wala tayong prohibition, wala tayong batas against sa political dynasty, hindi pinapasa ng Kongreso, tayo dapat sila na ang nagsi-self-restrict. Yun yung term. Self-restrict sila. Ang problema, hindi yata nila alam yung terminong self-restrict. Di ba mga kabunyog? Sila na. Kung matino silang mga leader, sila na ang mag-iisip. Sabi ni Eleuterio Ines, wala naman akong nakikitang masama kung 3 Tulfo ang papasok sa Senado kasi wala namang batas na nagbabawal niyan. Yun na nga, walang batas. So dahil ba walang batas, okay na yan? Dahil walang batas? Hindi naman ibig sabihin na walang batas na ganyan. Maganda yan eh. Bakit pa tayo naghihintay ng batas? Bakit tayo laging naghihintay ng batas? Tayo na ang mag-iisip ng masama at mabuti. Tayo na dapat ang nag-iisip. Kumbaga, sasabihin mo na, kahit walang batas na nagbabawal niyan, sasabihin mo na, wag na tayo, 3 na tayong papasok niya na senador. Grabe naman yan. Wag na. Hermano, bro, brother, Ben, wag naman siguro na, 3 na tayo niyan. Di ba? Ang tawag doon, self-restriction. Kayo na ang magre-restrict ng sarili nyo. Kung may delikadesa kayo. Di ba? Kung may delikadesa. Hindi ka na maghihintay ng mga batas na nagbabawal. Yan. Yan ang malungkot. Kaya nakakasuka nga eh. Nakakasuka. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.